Amen. Magandang umaga po sa lahat. We glorify Gino-glorify natin ang pangalan ng ating Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Yung sinabi sa ating kanina ng sungitan, di ba? Walang makakapigil sa atin sa pag-worship natin sa Lord dahil yung pag-ibig ng Diyos sumasa atin. Amen? Walang anumang bagay ang makakapagpigil sa atin. Amen? Dagdagan man nila ng lakas yung mga virus na yan, baguhin man nila yan, ano man yung dumating, hindi tayo mapipigil na magpuri sa Diyos. Amen? Dahil ang Panginoon, ang salita ng Diyos sumasa atin. Alam natin ang lakas nito. Amen? Na siyang nagtatanggol sa anumang labanan na dinadaanan ng kanyang mga bayan, ng kanyang bayan, ng kanyang mga anak. Hindi tayo natatalo. Ang natatalo, nahinang nila lang. Amen? Kaya huwag kayong papatalo sa mga bagay na dumarating. Bagkus, manatili tayo sa kanyang salita, ilagay natin sa ating mga puso ang kanyang salita na siyang lumalaban at nananalo sa mga pagsubok o mga bagay na dumataan sa atin. Ano magagawin ni Satanas? Walang magagawa yung pag yung salita ng Diyos sumasa atin. Amin po ba kayo? Amen! O, ganyan talaga yan eh. Tanggapin natin ang salita ng Diyos. Mahirap pa nito, masakit o ano pa man ang salita ng Diyos. Ang mga pagbigay sa atin ang dahilan upang makasama natin siya doon sa buhay na walang hanggan. Totoo po ba? Amen? Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon naming Diyos, Ama naming banal sa langit, buwan ng langit at lupa, ng universe, ng galaxy, Panginoon, ng lahat ng bagay dito sa mundong ito, kayo ang nagsimula, Panginoon. Ikaw, salita mo, Panginoon. Kaya naman maraming salamat sa iyong salita, Panginoon, nagagabay sa amin ngayon. Naging kalakasan namin, Panginoon, at nalahin ko, Panginoon, buksan niyo mga puso at isipan, Panginoon, ng mga tao makakarin. Ano ba, Panginoon, mga sangkap nito, Panginoon? Ito mga Panginoon ay makakadulong ng aming puso, makapagpasaya sa aming, Panginoon. Gawin mo ito, Panginoon. At tulungan mo kami na tanggapin ito. Panginoon, we glorify you. Wala po kami nasa kalakasan sa mundong ito, kundi ang salita. Kaya naman naman, salamat sa iyong salita, Panginoon, na magbibigay sa amin ng kapangyarihan. Upang hindi kami, Panginoon, paligaw, hindi kami, Panginoon, mapapunta doon sa buhay na walang hanggan na kung saan ay kapigatian. Ang nais namin, kapunta kami doon sa buhay na walang hanggan, Panginoon, kung saan ay kasama ka. At doon ang kalulatian mo, Panginoon. Kaya naman naman, salamat, Panginoon. Patuloy din namin dinadalaan, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng mga narito, Panginoon, sa aming kapaligiran. We praise you, Panginoon, na patuloy din sila i-bless. Ano mo, Panginoon, nakita nila, lumalabas dito, ano mo, mga bagay, Panginoon, na mangyayari dito sa lugar na ito, maging pagpapala, Panginoon, di sa kanila, O Diyos. Gabayan mo rin sila, Panginoon, maging kagaya rin namin sila, Panginoon, na kung pasok kung saan, Panginoon, ang nais ay mapagpuri sa iyo. Kaya naman ang mga katagumpay rin, Panginoon, sa iyo lang. Sa iyo po na pinatas ang lahat ng ito. Ikaw lahat, Panginoon, na mag-glorify sa iyo lahat, Panginoon. Mangyari, Panginoon, ang lahat ng bagay nito na ginawa mo para sa amin. Kaya naman, Ama, salamat po. Sa iyo namin tinataas, lahat ng papuri para salamat. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise the Lord. Ano nakita nyo? Bible. Ano ibig sabihin ng Bible? Biblia. Ano yan? Yan ay the Word of God. Amen. Yan po ang ating pag-aaralan. Yan. The Word is my. Gusto nyo ba yan? Mapapunta sa yung Word. Bakit? Yan ang buhay. Ako na, matatagal tayo. Natin na yan ang buhay. Yan ang sinasabi diyan na buhay. Amen? Pag wala ka niyan, wala kang buhay. Kahit buhay ka rito, patay ka. Ibig sabihin, kung wala ka ng word ng Diyos, ibig sabihin, sumbis ka. Nabubuhay ka nang walang buhay. Yun lang naman ang tsura niyan, di po ba? Pag ang tao walang salita ng Diyos, patayan. Sila ay nabubuhay nang walang buhay. Amen. Dahil hindi sila papunta dun sa buhay na walang hanggan. Kaya yun ang ating ni-interest na mangyari sa atin. Tayo ay magkaroon ng buhay. At yan ay ang salita ng ating Panginoon. Amen po ba? At yan ay maganda. Ayan ang ating verse. Who is heard my word and believe in Him? Who sent me? Who sent me has everlasting life. Yan. Yung daw makikinig ng kanya salita at maniniwala, mananampalataya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Yun ang kailangan natin. Amen? Ano sabi ng ating pastor? Yung ibinaba niya ngayon, taon na ito na ating team. Ayan, naku, abundant life. Sino may gusto niyan? Abundant. Nag-overflow yung blessing. Amen? Abundant life overflow. Anong nakapalo dyan? Love, mercy, grace, favor, blessing. Ano yung ting? Napakasarap. Pag ikaw ay
binigyan ng Panginoon ng abundant overflow na sinasabi niya yan. At yan ay, sabi niya, madali lang naman yan. Yan yung makukuha natin sa kanyang salita. Diba? At ito galing sa salita ni Pablo sa Ephesians, now to him who is able to do unmeasurably more than all us or imagine, according to his power that is at work within us, to him in glory, in charge, in the Christ Jesus, throughout all generation, forever and ever. Naintindihan nyo? Amen. Oh, hindi ko naintindihan. Pero nababasa ko yung Tagalog. Abundant. Ano ibig sabihin yan? Plenty, sagana. Diba? Agree ba kayo dyan? Abundant. Yun ang nado sa sa dictionary kong nabasa eh. Ewan ko lang kung totoo yun. Pero totoo yun dahil nakalagay dun eh. Pinagkakatiwalaan ng napakaraming tao yun. Webster. Diba? Ano ba naman anong abundant sa salita ng Diyos na nasa Biblia? Ang abundant sa salita ng Diyos ay spiritual. Amen? Hindi yan tungkol sa bagay. Ano yun ko na kaya? Dalawang dimension ng buhay ng tao dito sa mundo. Ano yan? Old Testament saka New Testament. Kaya may old, may dahilan yan. Kaya may new, may dahilan yan. Amen? Ibig sabihin, pag old, please ang umala. Hanggang doon ka lang sa sa lupang pangako. Pag Old Testament, yun ang dyan. Hanggang doon ka lang sa milk and honey. Diba, yun ang pinagkakaguluhan nila, yung milk and honey, saka yung lupang pangako na mayroong milk and honey. Amen? Pagdating sa New Testament, buhay na walang hanggan na pinapangako diyan, kaharian na ng Diyos. Kaya ang makikita natin sa New Testament, puro spiritual yan. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Ang salitang ito ay spiritual. Ang lahat ng kanyang sinasabi ay spiritual. Kaya yung abundant na binibigay sa atin spiritual. Nung araw, hindi pa nila nakukuha, hindi pa nila naintindihan yan. Nung araw, kumikilos pa lang sila sa pangangailangan ng kanilang mga sarili. Dahil pinakikilala ng Diyos sa kanila na siya, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Yan, siya ang mapagbigay na Diyos, siya ang mabuting Diyos. Amen? Yan ay spiritual ang sinasabi dyan ng Panginoon. At yun din ang sinasabi ni Pablo dyan. Amen? Mamaya makikita natin kung bakit. Hinididiin ko yung spiritual dahil napakaganda yan. Kung sa spiritual papasok, yan sinasabi natin abundant life. Nasa tama tayong lugar. Amen? Pag spiritually tayo kumikilos sa mundong ito, nasa tama tayong lugar. Pag spiritually at tinuturo ng iglesia ito, nasa tama tayong lugar. Yan ang ating pag-aaralan. Amen? Yun po, yun. Amen? Hallelujah. Kung kayamanan at bakit dito sa mundo ang kahulugan niyan, ay di niya sasabihin ito. Tingnan natin yung ano sabi dyan? Do not store up yourself treasure on earth, their smooth and vermin destroy. Ayan, basahin nyo na, hirap eh. Dati tagabasa pala ako. Treasure, yan. Diba? Ayan o. Kung yung abundant lang yung sinasabi doon sa John 10:10, eh sa bagay, hindi niya sasabihin yan eh. Ano pang sabi niya, diba? Diba? Mapa sa inyo man ang buong kayamanan, ang sanlibutan ito, wala naman kayong salita ng Diyos, wala naman kayo sa Diyos. Ano mangyayari sa inyo? Wala rin. You are meaningless. Yan ang sabi niya eh. Kaya tingnan natin yung sinasabi ng Panginoon, di ba? Kasi baka tayo maano doon sa kalaban ng Espiritu. Sabi ni Pablo, kalaban ng Espiritu yung laman. Baka doon sa laman natin mailagay. Ayan na yan, di ba? Babanggitin ko ulit. Meron naman tayong Matthew 6:33, di ba? Pag napapunta sa atin yung salita ng Diyos, ano mangyayari sa atin? To be follow. Yun, ilagay lang natin siya doon sa tamang kalalagyan. To be follow. Amen? Hindi ahid. Nangyayari sa tao ahid. Kasi taga-mundo yan. Tayo, taga saan? Oh, yan. Ano dapat ang nangunguna? Oh, salita ng Panginoon. Pag ikaw ay taga-lupa, mangunguna sa'yo, bagay dito sa lupa. Kasi yun ang love mo. Kung ang love mo salita ng Panginoon, mangunguna sa'yo, spiritual buhay mo. Yung salita ng Panginoon na nasa sa'yo.
At yan, malakas yan. Makapangyarihan. Yan ang gumawa ng langit at lupa, ng universe, at saka ng galaxy. Kaya lagi kong sinasabi yun para ano sa ating mga kukote sa ating mga kaisipan, sa ating consciousness, sa ating kaluluwa, yun ang maging laman na siyang gumawa ng lahat ng bagay. Amen? Yan. Tingnan mo ako, ano ako, yung pataas ng pataas, mahirap magbuhat ng bangko ng sariling bangko. Pero bubuhatin ko na, baka bagsak niyo pa pag kayong bumuhat Amen? Ganun lang yan Sabi doon sa John 6:63, kaya po siya, the word I speak to you are spirit, and hindi po yan sa laman. This is not for this life here sa mundong ito. Wala kang maiwanan natin itong mundong ito Lahat yan spiritual. Mararanasan natin yung spiritual na buhay. Pag nakalampas tayo rito, sarap niyan. Yan yung wala kang nangahanapin pa, di ba? Sabi sa Romans, for they are after the flesh, do mind the things of the flesh. Paano mo yan? But they that are after the spirit, they think of the spirit, for the carnality minded is death, but to be spiritual mind is life. Pag daw tayo punong-puno ng mga bagay dito sa mundong ito, kamatayan na naghihintay sa atin. At alam natin kung ano ibig sabihin ng kamatayan na yan. Meron din tayong buhay na walang hanggan doon sa impyerno. Amen, hindi ko kayo tinatakot may totoong impyerno. Masabi yun, nananakot na naman si pastor. Meron po, pag tayo ay napuno ng laman, ang ating buhay dito sa mundong ito, hindi natin napalitan niya ng spiritual, wala tayong buhay. Kasi nadadali natin sa Panginoon Amen? Mamaya, ladaanan natin lahat yan. Ano pa ba kung bakit? Ano pa ba? Sabi dyan, ang laman, walang bagay na pakinabang. Mapapakinabangan lang natin yan sa ating mga laman. Amen? Pero on the general na pag-iisip dapat, di ba? Spiritual ang mahalaga. Kasi yun ang buhay na walang hanggan. Di ba? Spiritual ang mahalaga. Kasi ito dapat, alam natin na ito, akin. Nung nasa loob natin, ako. Malakas yan. Pag yan ang nag-sing sa ating mga buhay. Kasi ang pahalagaan mo dyan, yung ako. Hindi itong akin. Sabi nga sa akin, yung isa kong ginujudo tungkol sa bagay, ba't kuminom pa kayo ng gamot? At ang pagkakaintindi niya, gusto ko nang mamatay So ito hindi. Kasi yan, sabi ko, may salita ng Panginoon, alagaan ito. Kasi ito, templo ng Diyos. Templo ng Espiritu ng Diyos. Amen? Amen. Hindi ganun. Kaya magsing sa atin yung mga salita ng Panginoon para maintindihan natin. Hindi na humaba yung paliwanag ko dahil maubos yung ating oras. Sinasabi ko lang sa inyo yan, dapat magsing sa inyo yan. Kagaya sa akin, kagaya ni Pablo, kagaya ni Esteban, kagaya ng mga alagad ng Panginoon, nag-sing sa kanila yung salita ng Panginoon. Kaya ganun naging buhay nila. Naintindihan nila. Amen? Sinasabi ko sa inyo itong mga salita na ito para mag-sing sa inyo, pag-aralan nyo. Dahil yan, kailangan pag-aralan nyo at kayo matuto. Hindi yung sinasabi ko sa inyo, hindi nyo matututunan kung hindi nyo pag-aaral, hindi nyo gagawin ang mga bagay nyo. Sinasabi dyan. Amen po ba? Kami supplement lang. Tinuturo lang namin kung ano yung daan ng ganoon. Yung nandito. Supplement lang yan. Kayo din, ang matututo niya kung kayo, tatanggapin nyo, pamumuhay nyo yung salita na yan. Sabi nga, huwag kayong mag-alala din sa mga ng pag-aralan yan kasi meron naman 6:33 nga Pag yung salita ng Diyos na sumayin nyo, susunod. Susunod yan, walang pagsala. Hindi, ang Panginoon, hindi nagbabago ng pangako. Amen po ba? Kailanman hindi siya nagbago ng pangako sa akin nga. Ganito lang ako, hindi siya nagbago ng pangako Isa inyo pa, ang gaganda nyo, ang tatalino nyo, mga professional kayo. Ako wala. Wala akong may pagmamalaki sa buhay na ito. Hindi ang salita ng Panginoon. Kaya naniniwala ako na hindi babago ang kanyang salita sa akin At naniniwala ako na hindi yan mawawala. Yan ang aking kalasag sa buhay. Amen po? Kaya kita nyo, hanggang ngayon, makisig pa rin. Hindi, sige. Baguhin natin. Baka mapunta tayo sa kakisigan, madali tayo ni Lord Amen. Sabi nga dyan, word. Ano ba yan? Yan, yung 63. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Laging nangunguna na kailangan pagharian tayo ng Diyos.
Saka na lang yun, no? All things will be added unto you. Masterin nyo yan kasi. Pag hindi nyo na-master yan, lagi nangunguna yung added unto you. Lagi nangunguna yung all things. Masterin nyo kasi, masterin nyo yung word. Paano ba nyo minamaster yung word? Binabasa. Iba kasi yung nalalaman natin kaysa natututunan. Yung nalaman, nabasa mo, nalaman mo, mayroong ganyan salita, pero hindi mo natutunan, hindi naman motivate siya, hindi naman siya nag-ano sa inyo, ano ba sa English yun, nag-manifest. Di ba? Ano pag-aralan nyo? Ako na lagi yung nagpapaligaya sa akin, yung all things na yan. Hindi yung God's word. Sa God's word, may sapat sa sakripisyo dyan. Paano ko maligaya magsakripisyo ng salita ng Panginoon kung nauna yung pupuntahan natin yan. Pagpuno ng world, hindi yung word, ang ating buhay. Mga kapatid, hindi papasok ng word, yung salita. Ito ang laman ng ating kaisipan, puro bagay dito sa mundong ito, hindi papasok ang salita ng Diyos na siya magbibigay sa atin satisfaction ng abundant. Tama po ba? Tsuri. Di ba? Tsuri mo yan. Tingnan mo. Romans 8:13. Ito pala. Ba yan? If you live according to the flesh, you die. Kung yung buhay lang dito sa mundong ito, ang pinamumuhay mo, pamamatay ka. But if the spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Ang ganda naman talaga, no? Saan pa kayo? Diba? Gusto niyo ba yung pagpunta sa langit? Oh, welcome my son, my faithful son, di ba? Bigyan na yan ng jacket. Jacket yan. Yan, sasalubungin ka ng mga anghel doon sa langit, talagang magpapalakpakan, masigabong palakpakan ng langit. Kasi punong-puno ng Espiritu ng Diyos, nag-abundant yan sa'yo. Hindi ka makakakita ng Espiritu ng mundong ito. Kasi yung Espiritu ng mundong ito, pag yung nilagay mo, kamatayan ang kapalit, doon kahatulan. Naintindihan natin yan? Dito, 30%, 20% lang maintindihan natin yan, medyo may pagkukunan ka na eh. Diba? Paano ka na eh? Kaya dinidiin ako ganito ang mga araw, kaya pang isang galit ako eh. Hindi naman ako galit. English. Ano tayo? Oh, wala. Baba na lang ako rito. Ayun na lang. Okay lang. Okay lang. English naman yan, oh. Pagtisan nyo na ako. Konting panahon na lang. Hindi ko sinasabing hindi natin kailangan ng mga bagay. Hindi naman ganun. Amen? Ang gusto ko lang, mag-sing sa atin yung salita ng Panginoon upang doon nga sumunod yung mga bagay. Kasi pag nauna yung mga bagay, magsising sa atin yung mga bagay, yung salita ng Diyos na mawawala, yung mga bagay ang mangunguna. Pero kung yung salita ng Diyos na mangunguna at susunod itong mga bagay, yung hindi na mawawala sa inyo yung salita ng Panginoon. Kahit mayroong mga bagay na nandyan, alam natin gawin. Alam natin kung saan nilalagay mga bagay na nandyan. Hindi yan magiging kapahamakan natin. Amen po. Pag nanguna yung salita ng Diyos, pumasok dyan yung mga bagay, hindi yan magiging dahilan ng iyong pagkawala. Kasi hindi na mawawala yan eh. Kasi patutunayan ng Diyos na yung salita niya. Yun ang totoo. Kung yan ang nandiyan sa inyo. Tama po ba? Pero kung bagay ang nanguna sa inyo, hindi ka papasukan ng salita ng Diyos. Wala na. Tapos ang buhay natin dito. Ang punto ng abundant ay ang punto natin, yung abundant na yan, di ba? Na kailangan maghari ang salita. Salita yan ng Panginoon. Kung gusto nyo maging overflow, spiritual. Kasi yung kagalakan natin, kaya nag-overflow dahil sa ating spirit, di ba? Espiritu nagdadala niyan eh. Yung mga praise niya, abundant. Espiritu nagdadala niyan. Kahit nga napasayo sabi dyan, kayamanan sa langit. Ay, sa lupa, lahat na yan. Wala pa rin. Kasi hindi ka paliligayahin niya, matutunaw lahat yan. Ano mo nga pa, kahit yan, balutan nyo ng ginto yan lahat na yan. Darating ang panahon, babagsak ng Panginoon. Dahil yun ang naging dahilan kung bakit nawala ang tao sa Diyos. Kahit na natin, kaya kita mo, may paglalaban yan eh. Please, spiritual. Kasi mas tinalo ng please dito sa mundong ito. Yung spiritual. Bakit? Daling itsuri, iwawa sa atin ng Diyos eh.
Kung yan ang nanalo spiritual, ay mananatili yan. Eh bakit sisirain ng Diyos ang gawa ng laman? Hindi natin pwedeng sabihin at diyan tayo umaasa. Yun nga sinasabi dyan sa salita, di ba? Huwag yung asahan yan, sabi ni Pablo. Eh si Pablo, realable ang salita mo dahil ginampanan niya, ginawa niya. Sabi, umalis kayo dyan. Ano sabi ni Pablo? Huwag kayong manatili dyan. Bagamat kayo naandito, namumuhay, kailangan sa spiritual ang pamumuhay mo. Bagamat kayo nasa lumang, kailangan kayo sa pahinga nasa spiritual. Mababasa natin yan, o hindi lang natin pinapansin. Aralin natin kung paano tayo magkaroon ng abundan. Ano ang pangunahing sangkap ng abundan sa palagay nyo, spiritually? Hirap naman ang sinasabi nito. Sabihin ko na kaya. Hirap naman parang. Ayan, sabi niya, word not. Yan, kailangan natin yan, diba? Isip nyo sa inyo kasi hindi ko kailangan ng word. Kasi dito mo sabi ng Panginoon, huwag kayong maglala mga anak na pagtagumpayan ko ang sanlibutan. Ito yung earth. Sinasabi ng Panginoon. Lahat ng mga bagay dito sa mundong ito na pagtagumpayan, desire. Nasa desire natin, makikita natin yan. Kung gusto natin, napagtagumpayan ko kaya ang earth, nagtatagumpay kaya ako dito, tingnan yung desire nyo. Saan ba yung pumupunta ang desire? Sa mundo ba? Gusto nyo bang ibaw niyan sa mundo? Nandito ba ang buhay na sinasabi mo sa mundong ito? Gusto mo ba dito maiwanan? Yan, makikita mo naman sa sarili mo yan eh. Hindi ko naman makikita yan. Buksan ko ito, buksan yung puso ko, makikita nyo. Yan. Malalaman yan. Hindi ko naman kayang buksan. Yan o. Ay, hindi. Hindi muna yun. Diba? Ano yung abundant? Anong sangkap ng abundant? Pinakamatinding sangkap ng abundant pang makuha natin. Una-una, salita. Ano yung salita na yan? Pag-aralan muna natin itong taong ito na nagsabi. Yan yung sinasabi niya dun sa Proverbs 30 verse 8. Ano sabi niyan? Give me neither poverty nor rich. Sino abundant yung pinag-aaralan natin. Ayaw niyang magmaman. Ang hirap naman talaga. Anong nakikita natin dyan? Nasaan ang posisyon ng tao spiritually? Ha? Nakikita natin, ano yan? Anong frame ng tao na yan? Ako, ganyan tumingin sa frame. Bilog tong frame na ito. Oh, ano yan? Nasaan yung kalagitnaan? Neither poverty or riches. Anong kalagitnaan yan? Ha? Anong nangyayari sa tao na yan? Contentment. Kung wala kang kontento sa buhay, mga kapatid, we cannot reach this abundance. Hindi mo makukuha yan. Puno kang bagay, hindi ka nakontento. Di ba? Tsuri lang eh. Punuin mo ang sarili mo ng bagay. Yung contentment makuha mo, hangad ka ng hangad. Ngayon, naandun na tayo sa iPhone 12. Lalabas pa yung iPhone 13. Tapon mo na naman yung iPhone 12 mo. iPhone 13 naman. Yun na lang nakalagay sa... Palagay mo, makikita natin yung tunay na abundant yan. Isang maliit na bagay na kailangan natin pag-umpisahan. Di lalo na doon sa paghahangad mo, tingnan mo sa atin, di ba? Abundat na nga, abundat na yung nangyari. Bilyon na ang hawak-hawak, hindi pa masyan. Milyon na yung hawak-hawak, hindi pa masyan. Meron ng bahay, kailangan maging 4 pa yung bahay para maging abundat. Walang kasiyahan. Hindi na siya. Tama mo ba? Yung tao, ganyan eh. Pero kung salita ng Diyos ang nasa sa'yo, kahit wala ang mga bagay na yun, patuloy ang buhay mo. O, makikita natin mamaya. Kung ang laman mo kayaman ng mundong ito ang naglalagablab sa ating desire, diba? Ano kaya mangyayari sa atin? Ano natin to? Hindi. Nalimutan ko ito. Yung tao na yan, ayan, no? Ayan ang mood niya, no? Yung Psalm 23:1. Di ba? Tingnan nyo. Yan ang mood niya. Pag yung daw Diyos, ang kanyang pastol, hindi siya mangangailangan. Wala siyang kailangan. Amen?
Contentment is the greatest form of wealth. Tama po ba? By Annalyn Tongkol Santos. Ha? Contentment. Tingnan mo naman yung ating buting pastora, di ba? Napakatalino niya. Sa salita ng Panginoon. Amen. Maluluko mo yung pag sa mga bagay, pero salita ng Panginoon, hindi maluluko yan. Di ba? Praise the Lord. Palakpak naman tayo. Puro tayo tawa. Kaya nga sabi na ini-entertain mo lang yung mga pinapangaralan mo. Hindi naman. Di ba? Basahin nyo mabuti. I-sync nyo sa inyong mga puso at isipan. Contentment is the greatest form of wealth. O, ilagay nyo na yung Annalyn Tongkol Santos. Reverend. Kaya nyo yung Reverend. Hindi naman yun nangangailangan validation. Tayo magbibigay mo sa kanya. Eh, sa kanya wala yun. Kahit po rin. Yeah. Wala. Hindi kayo papakinggan yan. Glory to God lang maririnig. Pero yung sasabihin mong gumaganyan siya, hindi. Pumapalakpak lang yung tayo niya. Ba't minsan? At yan ay asawa, at ang nagtuturo sa akin, asawa niya, yung ating buting pastor na yan, nanonood sa atin. Pastor, I love you very much. Gusto niyo pa? Ayan o, sabi dyan, sabi dyan, sa Matthew 6:26, nabasa na, for what a man profited if he shall gain the whole world and lost his own soul. Ano itong makikita nyo? Pag isinik nyo sa inyong kaisipan na yung mundo, yung mga bagay dito sa mundo, ano bang makukuha nyo yan? Sabi ni Lord, si Panginoong Yesus na ang magsasalita niyan. Ano makukuha mo dyan? Sa iyong buhay, makikita natin mamaya kung bakit. For what a man ano ba talaga? Nandun ba talaga? Ang kaibuturan ng ating buhay, ang hahantungan natin? Eh mawawala naman dyan yung dahil sabi nga kamatayan ang naghihintay sa atin. Amen? Hindi ko sinasabing hindi natin kailangan ng mga bagay. Baka ma-misinterpret tayo dyan. Ito pa. Those who want to get rich fall into temptation and the trap and into many foolish and harmful desire that plunge people into run and destination. Hindi ako nagsabi. Yung Biblia. Pag kayo'y kumontra dyan, pupunitin natin yan para mapagbigyan lang ang gusto nyo. Pero yun ang sinasabi ng Bible. Ang sino man sa Tagalog, magnasa na yumaman, mapupunta sa kasalanan. Hirap no? Isip natin sa ating mga puso para maintindihan natin paano tayong pinagigiliwan ng Panginoon pag tayo sumisigaw na, ako yan! Isip natin, hindi naman tayo sumigaw nun. Kaya lang, nandyan muna yan. Pag-aralan nyo muna. How? Tama po? Bakit nasabi ni Pablo yan? Dinaanan niya yan eh. Kaya sabi niya, lahat ng mga bagay, tinakwil ko. Tinuring kong kaluguyan, makamtang ko lang yung salita. Ang salita ang ating Panginoon. Alam niya yan eh. Kaya niya sinalita yan dahil alam niya. Dinaanan niya. Di po ba? Saan ba humantong si Pablo? Doon siya namatay sa kulungan. Pag-aralan yung mga buhay ng mga propeta, yung mga nagsalita dyan. Para maintindihan nyo. Tingnan nyo yung frame ng mga nagsasalita para maintindihan yung sinasabi niya. Amen? Yung frame, yung ginawa niya, yung gusto niya gawin, yung pagkatao niya. Ako, pag wala ka sa frame, ako. Dito. Wala ka sa frame. Wala. Diba? Diba mga kapatid? Pag-aralan natin yung para makita natin kung ano ibig sabihin ng salita, pag-aralan nyo kung anong nangyari sa tao. Para nakikita nyo kung ano ibig sabihin ng kanyang sinasabi. Para hindi tayo naliligaw sa sinasabi niya. Diba? Kung ano yan, spiritual ba yan, salaman ba yan? Hindi tayo naliligaw dyan. Kasi pag hindi natin ginanon, ano mga kapatid sa akin pag nagbubulay-bulay? Ang dami kong iniisip. Dami tayong madadaya. Kasi, nag-umpisa kasi ako sa ano yun. Sabi ni Satanas kay sa Panginoon, sa'yo lahat ang karangyaan.
Sa iyo lahat ang kayamanan. Sambahin mo lang ako. Saan? Dami nagtitiwala talaga. Pero hindi masama yan. Kung alam lang natin mga bagay na ito. Unahin natin ang salita ng Diyos. Ano pa? Ayan. For we both nothing into His word, and it's certain we can carry nothing out. Wala tayong dinala, wala tayong iiwanan. Yan ang ibig sabihin. Kailan nandun yan, meron tayo niyan. Ano? Kasi pag ikaw, mayroong kang milyon na umalis dito sa mundong ito, yung pa yung magiging ano mo eh. Tatanong ka doon, anong ginawa mo doon? Di ba sabi ko sa'yo, pamigay mo sa mahirap? Eh, inigipong ka. Di ba? Ang sabi pa kayo, ayun pa oh. Di ba? And having food and raiment, let us be, matkuntinto na lang tayo dyan, sabi niya eh. Ang hirap naman nun, boss, sabi natin sa Lord. Eh, intindihin mo muna. Pag-aralan mo muna. Kaya nga nandito niya, kailangan natin pag-aralan. Dinaanan naman nila yan, yung mga nagsulat. Ibig sabihin, may dahilan niya. Meron yan. Pag-aralan mo muna. Hindi masama ang kayamanan sa mundong ito. Ang masama niyan, pag ikaw nang ginagamit niyang kayamanan, yan, nandiyan na yan sa puso mo, siya yung hari sa'yo. Ayan po. Kaya yan, kailangan mo yung mga verse na yan. Mabalance mo yung sarili mo para alam mo kung anong gagawin mo pag dinatnang ka yan. Ay, pag dinatnang ka nung transferring of wealth bigla, anong gagawin mo? Tayo, may bahay na yun. Patayo na sa pamalaki pa. Punta ako na eh. Diba? Ganyan. Wow! Hermes! Magagbaga yung tingin natin yan. Diba? Yung spiritual mo, nasa na? Pag ganyan. Igawa lang nila yan eh. It's name! Eh, hindi pa yan. Iintindi mo kung sino-sino yung mga tao niyang gumagawa niyan. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Gagawin nila yung mga bagay niya, makakata ka lang. Andun yan sa puso mo eh. Pag nakakita ka ng Hermes, kala mo, oo, ako ganyan din ako dati eh. Kaya lang nababasa ko yan, inalis ko na eh. Nag-aanap din ng mga ganyan eh. Boy, diba? Sarap eh. Di ba? Ay ngayon o, tingnan mo mga sinusuot ko, mga hiram. Ay, hindi pala. Bigay. Ay ba, hindi ang ganda rin naman puro ba eh. Oh, dami pa rin nakakaano dyan. Sabi ko, wala na. Sorry. Ganyan talaga ang buhay. Di ba? Ito ba yan? Dapat alam nyo yan. Hindi naman siya sabi, hindi natin kailangan. Alam nyo, nandito sa ating consciousness. Hindi yan tinatakbuhan. Para alam mo kung saan mo nilalagay ang sarili mo. Yan ay salita, magbibigay sa atin ng buhay. Kung sa buhay na walang hanggan, hindi pwedeng ignorin niya. Yung ignorance the word, yung magdadala sa atin, kung tayo ay malagay sa alanganin ng ating buhay. Kaya nga yan, tignan mo yung mga verse ko, mga never heard. Yan ay pag ipininta mo, mahal yan, hindi nagagamit eh. Pero yun ang katotohanan. Amen? Sabi diyan, di ba? Dapat makontento ka na doon kung ano. Paano ka makontento? Yung salita ng Lord ang nagsising sa iyo. Puno ka niyan. Yung nababasa mo, hindi yan mo nang nalaman. Natutunan mo yan. Kaya, sabi diyan, blessed to be a blessing. Ate ka, lumampas tayo. Ano ba yan? Babalik ko lang ha. Ayan, sabi dyan. O, ayan, sabi. Ayan, sabi yan, blessed to be a blessing. Eh, sabi nga nung iba, di ba? Paano ka makakapag-bless kung wala ka naman ibang bless? Sa palagay mo kaya, yung Diyos liko, hinuna mo yung kanyang kaluwalhatian, hindi, no? Tingnan mo yung tao. Yung taong sinabi natin, Lord, huwag mo naman payamanin. Ano siya eh, takot siya eh. Doon sa mangyayari, di ba? Pag siya yumaman, huwag mo naman paghirapin, takot din siya. Gusto niya sakto lang. Sa palagay mo kaya, pag yung itong taon to, dinatnan siya nung dali na isipin, di ba? Pag yan ay dinatnan nung transferring of wealth, o di kaya siya nagkaroon ng maraming bagay na ganyan, ano mangyayari sa kanya?
Hindi niya mahal yung mga bagay eh. Sabi niya, don't love money. Wala siyang pagmamahal sa money. Anong gagawin niya? Pag dumating, maghahanap, pista yung mga mahihirap, sigurado niyan eh. Pag dumating yung kayamanan sa kanya eh, hindi niya love eh. Kaya niyang ipamigay. Ba't hindi mo kaya ipamigay? Kaya love mo. Hindi mo nagagawa yung kalooban ng Diyos para kayo makarating sa kalangitan. Tama po ba? Ano sabi ng Panginoon? Di ba sabi ko sa iyo? Kaya ako pag ako pag lumapit ka sa akin, Pastor, anong problema mo? Parang yung lumapit yung mayaman, di ba? Anong problema mo? Susuldo na naman ako eh. Tingnan mo naman itong pira ko, hindi ko malaman kung saan dadalhin. Sabi, kita ko lang ang problema nga yan. Ayun, ano ituturo ko sa kanya, di ba? Yung sabi doon sa Biblia. Ano sabi ng Panginoon? Pamigay mo yung kayamanan mo sa mahihirap at sumunod ka sa akin. Yun lang naman. Kasi pag ako'y nagturo, pagliwaliw mo yan doon. Saan ka mahulog? Di ba doon sa dawagan? Hulog ka sa dawagan dyan. Yung pera mo, yung mga kayamanan mo, ginagamit mo. Ikaw at ang mundo ang nag-uusap. Kaligayahan mo nasa mundong ito. Di ba dapat pagdanak ka ng Diyos, ang kaligayahan mo yung makalooban ng Panginoon? Tama po ba? Anong kalooban ng Panginoon pag tayo meron niya? Kaya nga nadali siya yung mayaman eh. Kaya nga nadali yung mayaman si Lazaro, di ba? Kaya nakapunta sa hell. Ba't anong niya? Lahat ng magandang bagay, nung nasa, dadaanan natin mamaya na overtikan ito. Sa akin, tingnan mo ha. Ito, hindi naman pagbubuhat ng sarili mo. Kasi nga ayoko kayo nang bumuhat. Kasi bagsak nyo. Kawawa naman ako. Nung isang taon, o nung pangalawang taon, merong mga kakilala yung aking mga pamangkin doon sa Baclaran. Pag pumupunta ako, Tito Ray, nakikita Tito Ray sa akin. Biglang nagsulat sa akin dito. Naging magkaibigan kami sa FB, nag-message. Sabi sa akin, baka pwede mo na akong tulungan. Pambili lang ng mag-uumpisa lang akong magluto-luto para makapag. Oo, meron akong maikabuhay kasi iniwanan ako ng asawa ko. Ganun naman. Wala akong maibuhay. Isip ko, sino kaya nagturo dito na mabait ako? Sino kaya nagturo? Histiti. Walang pag-aalinlangan. Pinadalhan ko kasi natuwa ako eh. Kasi, siyempre, pagtulong pinadalhan ko. Nung nakaraang buwan, nag-text ulit sa akin. Sabi niya, Kuya Ray, pag pumuwi ka rito sa Pilipinas, puntahan mo ako ha. Nandito na ako sa Paliparan. Meron na akong karinderya. Yan yung bunga ng ibinigay mo sa akin. Di ba? Abundant, kapatid. Ipinangutang ko kayo. Pag ganyan sa mga bagay, mga kapatid, pinangungutang ko yan. Kasi alam ko yan yung sinasabi ng Panginoon na kayamanan sa langit. Amen? Sinabi ng Panginoon, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, kayamanan sa langit ang ating ipunin. Yan yung abundant. Nung naramdaman ko yon, sabi niya sa akin, pumunta ka, sabi ko, wag na. Mabalitaan ko lang na ganyan ang nangyari sa'yo, masaya na ako. Maganda kasi, baka mahulog pa ako. Kaya hindi ko na lang pupuntahan. No? Para safety. Amen? Joke lang. Nagtawanan na agad kayo, hindi pa ako nagpapatawa eh. Joke lang yun. Amen? Pero dadalawin ko, tingnan ko rin. Kasi yun yung nakakapag-abundant sa ating spiritual eh. Tama ba ba? Hindi tayo ma-abundant. Diyos ko. Napakaraming nakalagay dito sa Bible na dapat natin pag-aralan at liwanagin pagdating sa bagay niyan. Para hindi tayo mahuli niyan. Unang dadaya sa ating pagdating ng panahon. Paghahangad natin. Ayan po. Di ba yung pinangaral ko sa inyo nakaraan? Ano yan? Di ba? Yung mga siyasabi ng Panginoon, mga ulupong, magiging amo nyo yan. Kasama sa trabaho. Pag bisa, magiging lover nyo pa yan. Pag hindi nyo alam ang siyasabi ng salita ng Diyos, hulog ka dyan. Kailangan linawin mo yung mga bagay nyo. Amen? Hindi ka magkaroon ng simpatya dapat yan. Kasi yun ang siyasabi niya eh. Sa ulo. Ano sabi niya? Lumabas kayo dyan, bayan ko. Ano lang yun?
ano ko lang, yung nasagi lang sa kaisipan. Di ba pag ikaw ay may pangarap, doon mo lahat ibubuhos ang effort mo. Eh, tanong mo sarili mo, saan ba yan papunta? Dito sa mundo, yung sinasabi ng Panginoon, o doon sa salita ng Panginoon. Pag yun ay salita ng Panginoon, mangyayari yung effort na sinasabi mo dito sa mundo. Pero kung yan, ibinuhos mo doon sa effort dito, papunta sa mundong ito, mawawalan ka ng salita ng Panginoon. Kailan? Mauna lagi yung 6:33. Amen? Lagi nandun ang ating ang magsisingkang iyong kaisipan pag ikay may pinaplano. Amen? May hinihingi ka sa Panginoon. Kasi aanuhin mo yung mangyayari sa'yo. Paano ito pag dumating? Ako nga, ganyan din ako. Kaya, paano pag dumating sa akin yung kayamanan na yan? Diba? Eh, medyo, sabi ko, medyo na lang ako, sa mga parting 67 na lang ako, pabuhusin mo sa akin, Lord. Bakit? Eh, matanda na ako, wala na ako magagawa sa mundong ito eh. Puro pag-ibig na lang sa yung nasa sa puso ko. Eh, parehas lang kami nung lalaki na yun eh. Ano mo ba? Masisisi mo ba ako na gano'n ang aking iniisip? Eh, naman sa Bible. Sige, pipilasin natin yan. Pag nanginisi kayo sa akin. Matadali naman tayo na Lord. Dahil sabi niya, ang sino mang magdagdag at magbawas ng salita na ito, natagdagan niya yung salot. Eh, ayoko naman nun. Kaya sundin na lang natin. Yung lalaki na yan, yung sinasabi natin sa 30, si Agor ba yan? O si Agor? Empty siya sa mga bagay dito sa mundo nito eh. Kaya yung salita ng Panginoon, nasa kanya. Dumating ba ng blessing? Kagaya ng ating pastor, di ba? Pag dumating ang blessing sa kanya, tsaka hindi siya si Lord. Paano siya makapag-bless? Empty siya dyan eh. Lalab. Baka buksan natin yung puso ni pastor eh, walang bagay dyan. Puro pag-ibig sa Lord. Eh, hindi tinuturo niya, di ba? Amen? Buksan mo yung puso ni pastor, makita mo dyan. Kaya siya, pag binigyan siya ng blessing, ay ayun, matatapos yung amen. Ayan, madami pa siyang bike na ipamimigay. Exercise, ito, maliit na yung chunk. Then, babalik ako doon sa amin. Hindi ko lang ipinupost, baka doon kayo pumunta, mahirap doon tayo matanda. Simula ko hanggang 52, binabike niya. Amen. Praise the Lord. Amen, di ba? Ganyan. Yan yung sinasabi ng Panginoon, pag ang desire mo dito sa mundo ito, wala kang kasiyahan dyan. Wala kang kasiyahan dyan. Pero kung yung kagaya ng ginagawa mo, kagaya ng ginagawa ng talagang man of God, naghahanap yan ng mga balo, diba? Naghahanap ng mahirap. Ayun naman nakalagay doon eh, di ba? Sa 127. Kung gusto mong maging totoo yung religion, maghanap ng mga balo, doon mo ibigay, hindi ka naliligaw. Hindi yung pag nakahanap ka ng iyo, ipon ka, trabaho ka, ipon ka. Hermes ito. Mga 2 buwan na lang, Hermes na. Mga kapatid, madadali tayo dyan. Amen po ba? Kung ang kagalakan mo, nasa sa mundong ito mga kapatid. Kailang kagalakan natin, bilang tayo anak ng Diyos, hiwalay na nga tayo sa kanila eh. Ba't hiwalay na tayo eh? Kung kagalakan natin, spiritual, sabi nga ni Pablo, di ba, doon sa Colossians 4:16, kung gusto mo makapunta sa langit, dapat isipin mo mga makalangit na bagay. Kasi si Pablo, ang sinusundan niya din yung salita ng Panginoong Hesus. Kaya ganyan ang pangaral niya. Kung gusto makalangit, dito makalangit ang isipin mo. Eh ngayon, kung sa langit, kung ang gusto mo sa mundo, di sige, pakabaon ka dito sa mundo. Dami dyan. Pag-sakripisyo ko para sa mundong ito, gawin mo ang lahat para sa mundo. So, nandiyan pala yan. And the cares, ayan, yung saan yan. And the cares of this world, and the deceitfulness of riches, ayan na naman, and the lust of the other things entering in, chok, the word, hindi daw nakaka-chok sa word. Pag ikaw ang pag-iisip mo nandyan. Yan yung sinasabi nyo, yung pakitinatanim sa dawagan. Kaya ako, pag kayo pumunta sa hindi ko kayo pagliliwaliwin. Tuturo ko sa inyo yung kung paano kayong
maging generous sa inyong kapwa. Hindi ko, doon, punta kayo doon. Hindi ganoon. Ayan o. Yan ang nakachok sa kanila eh. Ano ngayon? Ano nangyari? Sabi ng Panginoon, doon ka sa dawagan na tanim. Kasi yung tinanggap mo yung offer ni Satanas, sa iyo lahat ang kalwalatian ng mundong ito. Sa iyo lahat ang karangyaan na yan. Tinanggap mo yun eh. Ayun, wala tayong magawa. Sa Biblia, di, pag ako sinita nyo dyan, di, ayan, turo ko na niya. Ayan, sabi. Jesus, sabi doon sa mayaman, Jesus looked at him and loved him. Inibig pa talaga eh. Pero uupakan lang pala. Sell everything you have and give to the poor. And come follow me. And this man, face failed. He went away sad because he had great wealth. Jesus said, so hard for the rich. Naintindihan niyo na yan? Enter the kingdom of God. Hirap talaga eh. Pag nag-love ka dyan, hirap. Ilan love mo si Lord? Yun lang naman dalawa eh. Ilan love mo si Lord? Ang tindi ng pangako niya. Unahin mo ako, susunod sa iyo. Pag inuna mo siya, baliwala na sa iyo yun, may pamimigay mo. Pero pag inuna mo yun, hindi mo kaya ipamigay. Wala kang Lord. Ano lang tsuri, di ba? Simple. Ako nga naisip ko eh. Sumusunod lang, dito sa kwartong ito, sumusunod lang ako kay Daniel. Pero mas una kayo sa akin. Pero naisip ko, bakit? Lord, yung lalagay ko sa puso ko eh. Amen? Si Daniel ang pinakabata rito. Ako sumusunod lang yung aking kaunawaan dyan, sigurado. Wala naman akong pinag-aralan. Di po ba? Diyan po ba sa ano? Naintindihan po ba natin dyan? Tansa po yung mga nakakaintindi. Iba, hindi na, galit na sa akin. Bakit mo ako gaganyan? Bakit ganyan ang ano mo? Wala tayong magawa eh. Kailangan natin maintindihan para makuha natin yung abundant na tunay. Kasi pag hindi natin nakuha, ay, abundant na ako, hindi natin alam. Iba pala din yan natin ginagawa. Amen? Gusto nyo mapunta sa langit? Kasama ang Panginoon? Hindi pa ngayon, kung gusto nyo bukas o ano, basta bahala kayo. Yan ang ano. Apa? Ayan, sabi diyan sa James 1:27, religion that God or Father accept is and pure and fullness in this, to look after orphan and widows, and their distance and keep oneself from being polluted by this world. Polluted talaga itong mundo eh. Kung gusto mo maging totoo, ang religion mo, ayun ang hanapin mo. Hindi yung, sorry ha, pasensya na kayo nasa Bible. Hindi ko kayo gustong saktan mga kapatid. I love you all. Pero kung yan ang ginagawa natin, ito ang sinasabi ko, pero bahala kayo, tuloy nyo yung gusto nyo. Hindi naman ako namimilit. Pinasasabi lang ito. Kung matututunan natin, so. Di ba ba? Pero ang nais ng Panginoon, matutunan natin. Kasi ang gusto niya, pagdating natin doon sa langit, wow, bigyan ng jacket yan. Tagumpay. Listen, my beloved brother. Ayan, tingnan mo, huwag yung anuhin yung mga mahihirap, yung mga dukha, kasi yan ginagamit ng dukha para sa iyo. Choose who are poor in this world to be rich in faith and hers. Siya raw yung may ano eh. Siya yung may karapatan sa lahat. Bakit? Kasi yung mayayaman, punong-puno ng bagay. Ito, iniisip lang ito, paano makapunta sa langit? Nandun yung pananampalataya niya, pumunta ka sa mga bahay niya, kahit kaping bigas pagtitimpla ka niyan, welcome na welcome ka. Pumasok ka sa bahay ng mayaman, titingnan ka muna mula ulo hanggang paa. Baka ma-hold up ako nito ah. Tingnan mo yung pag-iisip na ganyan. It's, totoo yan eh. Normal lang na isip, pero yung ba ang kalooban ng Panginoon? Kasi nga, yung mga iniisip mo, yun nangyari sa'yo. Doon kalubin yan, dito mo ba? Tama po ba? No, hindi ka makapagpatuloy sa bahay mo dahil ang laki. Eh, tingnan mo yung mga dukha. Tumuloy ka dyan, kahit kaping bigas, pag timpla ka niya, welcome na welcome ka, kahit dugyot ka na, ano ka pa. Kaya kanyang ano, punta ka dun para masubukan mo. Ako nasubukan kong maging dukha. Kaya alam mo yan. Yan yung sasabi ng ating pastor na isusubo pa lang kung talagang anong abundant yung spirit na nasa. Isusubo mo pa lang dahil sa awa at habag mo. Ibibigay mo sa iyong kapwa. Yan ang abundance.
Di po ba? Hindi ka nagkikip. Kung yung nakikita mo na siyang magpapagaan sa'yo papunta sa langit, magpapabilis ng takbo mo, yung marcha mo, jogging na, dadating sa langit. Di ba? Short way to heaven ang ibig sabihin. Yan ang mga bagay na dapat na nasa sa puso natin. Hindi yung anong gawin mo rito sa mundo. Kung may purpose ka, walang problema. Isipin natin yung purpose natin. Walang problema namang mag-ano eh. Diba? Trabaho ka, walang problema yan. Sa purpose yan eh. Pero dapat nagsising siya yung kaluban ng pagkat, pwede mo i-balance ang sarili mo. Hindi binabalance mo, papunta ka sa langit. Papunta ka sa piling niya. Tama mo ba yun nandyan? Nakita natin? Naintindihan natin? Huwag natin i-ignore. Sing natin yan. Kung baga sa ano, wala kang kayamanan, kagaya ko, pag ako may tinderil, ayos na eh. Pag may nangangailangan sa akin, pinangungutang ko talaga eh. Para lang makapag-ipon ng kayamanan sa langit eh. Di ba? So, pansin din natin dito sa church, hindi ko naman kayo naano ha, ako gano'n. Maaaring natutunan na. Pag talagang abundant ka eh, aba, isang bit lang yung ano na yan. Yung, di ba? Yung sanctuary na yan, talagang maisip mo pagka-abundant, saglit lang yan. Kung talagang maisip mo yung ano, kaluban ng Panginoon, ano dapat mong gawin sa iyong tinatagong yan yung magiging ano pa sa iyo, magiging pabigat pa sa iyo papunta ng langit eh. Hindi ba accountable sa iyo yan? Pagdating mo ng langit, may naipong kang milyon dyan. Na sinasabi doon, wala kang dadalhin, pumunta ka dito sa lupa. Wala kang dinala, pag-akit mo sa lahat, dapat wala ka rin dala. Eh, punong-puno ka yan. Alalang-alala ka pa doon, sino kaya makikinaban? 1 milyon eh. Hindi sinasabi masama ha. Pero isig nyo sa inyo para maintindihan nyo kung paano yung dalhin ng mga bagay nyo. Kung talagang ang purpose nyo sa mundong ito, makapunta sa Lord, makapag-worship talaga, face to face sa Kanya. Eh, pag-isipan natin. Ito kasing Bible ito, nasan ba yun? Ito guide. Diba? Ito ang nagsisilbing guide natin at warning. Pag tayo napapasobra doon sa bagay na yan, titit, ay kung ini-ignore natin, tutunog yan eh. Pag tayo napapasok, quick, quick, quick. Guide. Para nandun lagi tayo sa tamang daan. Hindi sa dating daan, na tamang daan. Dapat ganito kasi yan. Dapat alam mo kung saan kayo nagsimula. Sa una. Dapat alam natin yan. Nagsising sa atin. Saan kayo nagsimula? Diba yung verse ng Genesis 2:7? We are from God. Kaya pag yan nagsing sa inyong kaluban, pahalagahan nyo ang buhay nyo. Titingnan nyo yung mga salita ng Diyos na yun ang magkagaid sa atin. Diba, isipin nyo yan. Pag naisip nyo, galing pala ako sa sinapupunan ng Diyos. Ginanyan niya si Adan. Saan siya galing? Dito. Kaluban ng Diyos. Yan ang mga espiritu. Diyan kayo nagsimula. Wala kang pinanggalingan kundi sa Diyos lamang. Kaya hindi yan dapat masayang mapunta rin sa... Di po ba? Yan dapat eh. Diba? Tayo, ang purpose ng Panginoon sa atin para siya mag-glorify. Pero ano ang dahilan? Bakit ka narito sa mundong ito? Dapat alam mo yan. Ano ang dahilan? Bakit ka narito sa mundong ito? Sino nakakalam? Ano ang dahilan? Bakit ka dumadaan sa mundong ito? Wala? Sige, ako na rin. Ako naman narito. Basahin natin yung ano, yung mga ngaral. Ecclesiastes 1:30. Ecclesiastes 1:13. Tingnan mo. Ay, oo nga. Sorry po. Hindi ko na ano ito. Ay, si ano pala yan? Hindi ko na yan, si Lazaro. Mas masakit yan eh. Si Lazaro yung mayaman. Huwag na yan. Ito yung sa Genesis, di ba? And God, and the Lord God formed man of the dust. Ginawa lang niya yung dust. Hindi ito yan. Ito yung ginawa niya. And breathed into the snore and breathed life, and the man became the living soul. Kaya lang tayo nabuhay dahil doon sa hininga niya. Kaya ang buhay natin, pag sinabi natin, ito ay akin.
Yung nasa loob natin ng ako, yan ang ating yan ang ating pinalalago. Ito, pang-sacrifice natin yan para lumagaw yung ating soul, yung ating ako. Amen po. Ayun, no, ang linaw. Ginawa lang ng Panginoon yung bagay na sa kanya binuhay, pamamagitan ng buhay, gano'n sa kanya. Yan. Kailangan ganyan ang ating tingin dyan. Ayan, no, sabi doon, ano? I'm devoted myself to study, to explore my wisdom, and that is done under the heaven. But heavy burden, God has laid on. Kaya hindi ka dapat nag-iisip ng video process sa mundong ito. Kailangan dyan, iniisip mo, laban. Laban. Laban sa kalooban naman. Ako'y handang dumamay. Tungo sa kapayapaan. Hindi natin maintindihan yung kapayapaan pag walang ganyan. Diba? Tama yung kante. Yeah, pag may laban, paglaban mo. Pag may katuwiran. Ano? Ayan o, yan ang dahilan mo kung ba't ka narito sa mundo. Doon sa ibang salita dyan, sa Tagalog, sabi niya, kaya ka narito sa mundo upang magsanay. Magsanay ka, bakit ka magsasanay? Para makarating ka ro, mabuo ka, makarating ka lang, mabuo ka eh. Eh, labanan yan eh. Yung, pag ikaw, inisip mo, video process, mga kapatid, hindi ka matututo, ewan ko lang kung mabuo ko. Ang iisipin mo yung mga buhay dito sa mundong ito. Tama po ba? Saan ka patungo? Malapit na po tayo. To him, ayan, tingnan natin, Revelation 3:21, yan ang ating patutungan. Yan ang dapat magsing sa ating kalooban, sa ating kaisipan, na patutunguhan natin. Tingnan mo yan, to him that overcome. Naintindihan ang salitang overcome? Paghihirapan mo talaga, paano ma-overcome eh? Bilay-bulayan natin kung ano ibig sabihin overcome. Well, grant to sit him, yun lang daw ang pagkakalooban. Even as also overcome, and I'm sit down with my Father in His throne. Di ba kayo natutuwa niyan pag tayo nagtagumpay? Pagtagumpay natin. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayo magalala mga anak. Kaya nga siya nagpakahirap, namatay dun sa cross para maintindihan natin kung ano yung ibig sabihin ng sakripisyo. Di ba? Ngayon, pag inalis mo sa buhay mo yung sakripisyo, yung paghihirap na dalaga ng buhay ng Panginoon dito sa mundo, kasi yung mga pasarap sa mundo, masarap dito sa mundo eh. Yun ang ini-offer ni Satanas. Manatili ka sa mundong ito. Amen po? Kaya dapat nagsising sa inyo yan eh. Ay dito yun ang ganda ng buhay mo. Di ba? Mga kapatid, nung itong pandemic, nagka-COVID ako eh. Alam ba, hinahanap ko sa sarili ko, nasaan na ang kamandag mo? Wala eh, hindi mo lang ako natakot. Wala man lang ako. Ayun, abandant, di ba? Wala, hindi man lang. Dapat, kagaya ko ng mga taong iba, nasa kapitbahay pa lang, mamamatay na siya eh. Pero wala eh. Yun ang nililipat ko rin sa inyo, tinililipat ko rin. Yung mga bagay niya, wala yan. Kung ikaw ay may salita ng Diyos, wala ka dyan. Hindi mo yan, hindi mo yan alintana. Kasi may salita ka ng Diyos eh. Ano ba nasa akin? Ano? Kung mamatay ako, bubuhayin ako nila. Kasi ang focus ko, ang purpose ko, makapunta ko sa kanya. Kailangan ko sinasabi, diba? Iba na tayo ngayon. Dapat ang purpose mo, punta ka ron. Kasi pag hindi mo pinurpose yan, anong purpose mo sa buhay mo? Dito sa mundo. Anong kikilos mo? Dito sa mundo. O kung ang purpose mo, papunta sa langit, abay, nagdadatingan niya. Diba? Susunod. Huwag mo naman asahan yung pagsunod na yun. Ang asahan mo, pag ikaw, nasunod mo ang salita ng Panginoon, napuno ka niya. Ma-overcome mo lahat ng bagay dito, pupunta ka ng galangit. Tagal ko nang nabuhay ng ganito eh. Hindi naman pinabayaan ni Lord. Kung ano mga pagsubok, kung ano makikimbaka, ang ilabanan ko. Kahit kamatayan, sakit, kahirapan. Hindi ka nanalo sa Satanas. Bakit? May salita ko ng Panginoon. Si Lazaro, namumulot na lang siya nung ano eh. Nung mga mumo. Kalangitan. Pag-aralin mo kung anong makukuha niyo. Si Pablo, anong dinaanan niya? Pinagpalit niya lahat ng bagay. Makamtan nila si Kristo. Makamtan si Kristo. Ano sabi niya? To die is gain, to live with Christ. Yun ang punto ng kanyang buhay na. Gusto niya makasama ang Panginoon. Si Stephen,
Pinapatay siya, binabato. I-imagine mo kung ano kasakit ng habang binabato ka, pinapatay. Ano sabi niya? Yung nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos ang nasa kanya. Panginoon, huwag niyong ibilang sa kanila ang kasalanan ito. Kaya natin yon? Kasi nag-overflow yung puso niya eh, sa salita ng Panginoon. No, walang sakit. Amen? Nahuli natin yan. Kaya nga nung ako'y nagka-COVID, yung ang hinahanap ko sa akin, nasan yung takot? Kasi may salita ako ng Panginoon. Eh, naitulong ko pa sa kanila. Yung mga naniniwala sa akin, di matatapang. Yung hindi naman, sige, bahala kayo. Di damdamin nyo kung ano yung nangyayari sa inyo sa COVID na yan. Hindi pa nga dumadapo, parang mamamatay na. Kasi wala kayong trust sa Lord. Kaya nagkakaganyan tayo. Pero if you are trust in the Lord, yung sa kanyang salita, magagawa natin lahat ng bagay. Walang imposible sa Panginoon. Malalakasin tayo who is strengthened me. Amen? Hindi tayo maiigupo. Hindi tayo mag-iinagpis. Wala yan. No regrets ang buhay natin dito sa mundo. Kahit ano pa ang mangyari sa'yo. Ako tanggap ko yan eh. Ano mangyayari sa akin. Basta mawawala sa akin yung salita ng Panginoon. Kaya ko paglabanan na lang. Amen? Wala itong manguna sa atin. Amen? Yun. Sabi niya, doon papunta yan. Sabi dyan, andito na tayo, magtatabalo tayo. Word, hindi word. Diba? Abundant. Pag word, abundant. Pag word, abundant. Abundant ka na, hindi ka pa nasyahan. Tama po ba? Amen? Medyo alalahanin natin ang mga bagay na yan. Yan sana ang pagpapalang darating na sinasabi sa atin dito. Hindi maging dahilan upang tayo ay mawala sa harapan natin pa. Ito maging dahilan upang tayo ay maging jogging, hindi marcha papunta doon sa kanila. Ngayon po, naintindihan natin, ang pagpapala hindi yan masama. Kunahin natin yung Panginoon. Madami naman din, hindi ba na salita ng dapat natin. Hindi yan maging disaster. Kasi kung saan natin nilalagay mga kapatid, maging kaligayahan natin yung sinasabing gagawin natin para sa kapwa natin at sa Panginoon. Hindi yung napipilitan lang tayo. Walang value. Amen? From Genesis to Revelation, pinarasis tayo ng Panginoon. 6,000 years na mahigit tayo pinarasis ni Lord. Amen? At ang inaasahan niya, pagpunta natin dun sa gate, sa lahat, dun sa gate na yon, papunta sa kalangitan. Welcome, my son, my daughter. Hindi yung makipagtalo ka ng Panginoon. Nakapila ka rin sa makipagtalo. Panginoon, ako'y naglingkod naman sa iyo ah. Nagpalayas naman ako ah. Araw-araw ako sa simbahan, Panginoon. Eh, hindi nyo naintindihan. Hindi nyo tinanggap ang salita ng Panginoon. Nalaman nyo, pero hindi natutunan. Amen? Ganun dapat. Pagdating natin doon sa kalangitan, welcome. My son, my daughter. At last, doon sa kanyang plano doon sa una, narito kayo. Kayo ang nabuhay. Pasok. Hirap lang ng Panginoon ay pag-bargaining ka. Panginoon, di ba eh? Ganda ng busi ko, kumanda ko sa iyo. Ganda ng pagpipreach ko. Taga namang, eh bakit hindi ako? Mayo ka dyan. Kitang-kita kita. Hindi mo ako mapapagod. Amen? Ay, pinunod. Panginoon, salamat sa oras na ito. Patuloy ka namin inuulan na. Panginoon, nasalita mo nga, ang tunay, Panginoon, umibigay sa amin ng kapunuan sa mga kulangan. Nihiling ko, Panginoon, ikaw, Panginoon. Magtatak nito. Maging tatak namin ito, Panginoon. Ang iyong salita, para kami, Panginoon, ipatuloy na. Karating sa aming pupuntahan sa piling. Panginoon, nagpapasalamat ako sa aking mga kapatid dyan sa Zoom, maging dito, Panginoon, sa loob ng iglesia, sa kanilang fighting. Masalamat po, Panginoon, ako na kanila, Panginoon, itong ginagrind sa kanilang mga matatalinong kaisipan, sa kanilang matatabang puso. Maintindihan nila, Panginoon, nais mo. Patuloy kitang niluluwalhati, Panginoon. Sa mga nasaktan, Panginoon, ihil mo sila, Panginoon. Pagsalita mo, Panginoon, na mag-heal sa kanila, Panginoon. Maging
batayan nila ito sa pamumuhay nila sa mundong ito. Salamat po Panginoon, we glorify you sa iyong anak na nabayubay ito sa cross, na nagbigay sa amin ng kalakasan upang kami Panginoon magtagumpay sa mundong ito. Salamat po. Salamat sa iyong mga salita, anak. Salamat sa iyong mga ginawa na kung saan ay aming batayan sa aming mga buhay. Salamat po. Kami yung pinili at mananatili kami sa posisyon na yun hanggang sa dumating ka. Kaya naman Ama, binabalik namin sa iyo ang mataas ng papuri. In Jesus' mighty name. Amen.